Kung maalala nyo ho, mga boss, chief amo, sir, no? Yung ibinlag natin nung isang beses, no? O eto, naalala nyo ho nung ibinlag natin ng isang beses, eto pong fake na video na ipinapakalat po ng mga DDS, mga bossing. Ayan, nung binuksan ko, wala naman ho akong nakita. Nung binuksan ko, wala naman din pong lumabas na yung pama-ambush. Pero sinasabi dito, nung vlogger, na eto yata yung pinaka pangalan niya sa vlog, o eto yung pinaka thumbnail niya or whatever, no? Sinasabi dito, video sa pag-ambush kay Marcoleta, hawak na ng outer god. Wala naman po tayong manabalitaang ganon. Di ba, Sir Miko Boys? Naku, lumagpas, sorry. Sorry, salamat po sa inyong super sticker. Wala naman tayong nabalitaang ganon. Halos parehas lang din ho ito, mga boss, chief amo, sir, nung kay Boss Jewel Villanueva. Di po ba? Ilang araw ko na ibinlag ito kasi sabi ko nga, huwag kayong magpapapaniwala sa mga kumakalat na ganito. Baka, yung mga ganyang mga ano na yan, yung ganyang mga video na yan, mga boss, chief amo, sir, ano lang yan, paghahanda lang po. Saan? Paghahanda lang ho sa pagbabalik ni Senador Ping Lacson. No? Pagbabalik ni Senador Ping Lacson, saan po? Naku, sa Senate Blue Ribbon Committee, mga bossing, bilang committee chairman. Aray. Siguro, ang gusto nilang ipamuka sa mamamayang Pilipino na ano, nako, tignan mo, ginagawa nila ang lahat upang sa ganon, hindi si Rodante Marcoleta ang maupo bilang committee chairman noong sa Senate Blue Ribbon Committee. Di ba? Video sa pag-ambush, ano yan? Baka ambush me nga yan kunyarian lang yan kunyarian lang yan. At ito pa ho, mga boss, chief amo, sir. Tuloy-tuloy ang pagpapakalat ng mga DDS nitong video sa pag-ambush daw ho kay Marcoleta. Sino ambush dyan? Wala namang kakwenta-kwenta tao. Diba? Wala namang kakwenta-kwenta kung ano-ano lang ang pinaggagawa niyang si Marcoleta. Kung para pakita ko sa inyo at patotohanan mga bossing na patuloy ang pagkakalat ng mga DDS nung mga ganitong ka-fake news ayan. Ayan yung nag-post, di ba? Lahat gagawin ng mga kawatan dahil tinik sa landas nila ang isang senador, Rodante Marcoleta. Sukdulan, sungdulang pumatay sila ng tao, kumakalaban sa kanila. Pa-issue na naman kayo? Di ba? Sabi ni Joby Agoncillo, boss, INC si Gutesa, kilala yan ni Marcoleta. At yun nga yung na-vlog natin nung isang beses dito sa ating channel. Yun yung sinasabi. Iglesia ni Cristo daw, mga kababayan. Sabi ni Sir Chris Angel, nabati kita kasi Libra andun sa taas. Nagbabatian kayo dyan Malapit na silang maglaglagan. Ang balita ko, Rodrigo Duterte, ilalaglag ka din daw. Ano? Sabi nila, hindi naman nabalitaan sa mainstream media. Fake news yan. Totoo po. Kaya wag tayong basta-basta maniniwala. Baka po, mga bossing, chief amo, sir, ito ay paghahanda lang para pigilan po yung investigasyon na gagawin ni Senador Ping Lacson. Bakit to? Magkakabukuhan ho yata dun. Magkakabukuhan ho yata dun, mga boss, chief amo, sir. Bakit? Si Gutesa, di ba? Si Gutesa, mga kababayan. Ano ang sabi ni Senador Ping Lacson? Uunahin ilabas. Crisandro Bisasot, shout out sa iyo. Ano ang uunahing palabasin? At sino ang unang iimbitahin? Si Gutesa, mga bossing. Siguro papaulit sa kanya yung kanyang mga sinabi. Aalamin lahat. At ito parang parang pinatunayan sa isang balita. Baka bukas natin ipakita, mga boss, chief amo, sir, na peke talaga yung pirma nung lawyer. 'Di ba? Sabi ni Marco, wag mo na paulit-ulitin, grabe ka naman.
Mapanakit ka din ng tao eh. No, sabi ni Marco Antonio Ignacio, lowest ranking lawyer, tapos aambusin. Oh, wala akong maniwala talaga. Tanim fake news. 'Di ba? Nasaan kaya ang witness niyan? Ultimo ho yung video, walang pinapakita ang video itong vlogger na ito eh. Basta lang maisalampak diyan, tapos ang gagawin ho mga bossing nung mga ka-DDS nila, i-share nila, ipapakalat nila mga kababayan. Oo, ipapakalat nila. Para sa ganon, isipin ng mga kapwa natin Pilipino na tignan mo, talagang ayaw nilang paupuin bilang committee chairman itong si Marcoleta. Wag ho tayong maniniwala. Iwas po tayo doon sa mga fake news. Uy, si Taytigas nandyan na din ulit, oh. Asintahin ko buhok niyang peke. Alam niyo po ba, mga boss chief amo, sir, parang may kumakalat po sa social media na mukhang may makakasuhan talaga. No? Nitong linggo na ito. Ano ba ngayon? Itong linggo na ito. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. No? Sabi doon, no? Parang kumakalat. Yung chismis chismis lang to. Wala pang kasiguraduhan. It's either daw ho, mga boss chief amo, sir, si Marcoleta ang kasuhan or si Defensor. Kung sino man yung nagpalabas kay Gutesa. Umuugong lang ho ito, mga boss chief amo, sir. Ulitin ko, umuugong sa social media, umuugong sa mga vlogger, pero ho, mga kababayan, hindi pa natin sigurado. Pero, baka bigla ho, magkabiglaan. Mapipiko na naman itong mga DDS. Di po ba? It's up to them para patunayan. Kung yung ikakaso o yung kakasuhan ay tungkol doon kay Gutesa, yan. Mas okay para sa kanila yan. Bakit? Upang sa ganon, maipagtanggol nila yung kanilang sarili. Ganon naman ho yun, mga bossing di ba? Para maipagtanggol nila yung kanilang sarili. Pero ako ho, mga bossing chief amo, sir, baka pwede ding si Gutesa ang kasuhan. Di ba? Bakit to? Kasi under oath siya. No? Under oath at nagsasabi ng di umanong mga hindi katotohanan. Pwede din hong perjury ang ikaso dyan, mga boss chief amo, sir. At si Marcoleta naman, kung naglabas siya, at si Defensor, kung inilabas talaga nila etong si Gutesa at Peke, nako. Baka may disbarment na kaharapin itong si Marcoleta ho at kaya si Defensor ba lawyer, hindi ko sigurado. Hindi ko sigurado, pero parang merong issue dati si Defensor na same ng issue nung kay Gutesa. Biruin mo naman kasi halos walang maniwala ho doon sa inilabas nilang inilabas nilang si Gutesa. Tingnan niyo ho, pati po sa DOJ hindi kayang humarap. Hindi pumunta, 'di ba? Annalyn Ando, mga DDS hindi natutuwa na nandoon si PBBM sa Malaysia. Kasi ang gusto nila si Vice Presidente ang nandoon Sabi ko naman, ano kaya sasabihin? Ano kaya mga gagawin ng ating Vice Presidente kung siya yung mismong nandoon sa ASEAN? Kakanta. Kaya may interpreter doon sa gilid niya. Bingo na kay Lacson, yang si Bulldog. Kasi bakit? Kasi ang pagbabalik po ni Senador Ping Lacson kung sakali na tumuloy-tuloy na Nobyembre 10 o 14, yung unang hearing po ulit. Naku, exciting na naman po yan. Exciting na naman po yan, mga kababayan. Kasi yung kay Senator Ping Lacson, all out ho lahatan Hindi kagaya nung kay Rodante Marcoleta. Kay Rodante, parang parang 2022 hanggang 2026, 2022 hanggang 2025 lang ang gusto niyang ang gusto niyang puntuhin. Yung tipo bang maaalis ang Pangulong Duterte? Yung tipo bang mawawala yung pangalan ng mga Duterte? Yun ang napansin ng mamamayang Pilipino. Kaya ang sinasabi, ayaw nilang pabalikin si Rodante Marcoleta. Pero sabi naman ni Greco Bellica, grabe, Greco, pikon ka palang hinayupak ka. Alam niyo, nasingit ko na din si Greco. Nag-comment ako
doon kay Greco Bellica, mga kababayan. Kasi si Sangkay tinatanong, "Oy Greco," no, rektahan si Sangkay, "Oy Greco, nasaan na yung mga pinapatay mo, nasaan na yung mga pinakulong mong mga senador, ganito, ganyan, et cetera, et cetera." Walang mabanggit na pangalan. So ngayon, napapansin ko si Greco Bellica, 1:00, 2:00, 3:00 na hindi pa tulog. Sabi ko, apektado itong si Greco, Nag-comment ako, sabi ko, "Oy Sangkay," no, tinag ko si Sangkay diyan. "Oy Sangkay, patulugin mo naman 'to." Putragis na 'yan. 1 minute lang ho mga bossing, naka-block na ako. Loko, pikon pala. Pikon kapagka hindi pagka pagka hindi kayang sagutin, eh, wala, mamba-block. Anyway, mga boss, chief, amo, sir, iwanan na ho natin 'yan, 'no? Pero 'yan ho yung kumakalat na bali-balita po, mga boss chief, na may makakasuhan. Kaya ang inisip ko baka si Marcoleta dahil doon sa pagpapalabas ng peke naman talaga tingin ng taong bayan diyan kay Gutese. Puwedeng si Mike Defensor dahil kakuntsaba nila diyan sa pagpapalabas kay Gutesa, or puwedeng si Gutesa ho mismo, mga kababayan, 'no? Baka perjury. Next Blue Ribbon Committee, sabi ni Elena Garcia, November 14, Chairman Senator Lacson Aray. Iyakan na! Oh, mga DDS, ngal-ngala na! Oh, 'di ba?